Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel. Pasensya na guys, ngayon ko lang ikukwento sa inyo yung nangyari sa amin ni Zion during sa Pilipinas pa lang. Kasi nga guys, 'di ba naalala niyo nung dumating ako dito is medyo na stress talaga ako. Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari talaga kay Zion bago kami pumunta dito sa Canada. Okay? So ito guys yung nangyari. So guys, may emergency lang tayo. Ay nako, inaabot nga talaga ng malas. Si Zion kasi guys nagtatae. Actually pagalis pa lang namin ng Mindoro, nagtatae na siya kahapon. Non-stop yung tayo niya, every 4 hours nagtatae siya. So hindi ko alam kung anong nakain ni Zion. Hindi ko alam, magulo isip ko guys. Kaya ngayon pinauna ko na sila kasi inayos ko pa yung mga dede ni Zion, yung gatas, tubig, yung mga susuotin niya sa hospital if ever ma-confine man siya. Ang problema kasi dito guys, biyahe na kami bukas. Kaya ang laki ng problema ko ngayon. Sana mabigyan ng solusyon or kakausapin ko yung doktor na kung sino man yung ma-assign sa kanya kung ano yung pwede kong gawin. Bali papaswero namin siya ngayon kasi ayoko din naman mamaya ma-dehydrate yung anak ko. Kaya sabi ko dali na sa doktor nga at ipaswero na namin para at least maka-recover. Kasi medyo tubig yung pinupupo niya na kasi nag-aalala na kami, especially yung si Emma tsaka yung mami ni Emma syempre. Kaya dinala na namin. Ayun, pinauna ko na sila. Sabi ko susunod agad ako kasi nga inayos ko muna yung mga kailangan dalhin sa hospital. Ayan, so ang problema niyan yun nga guys, paalis kami bukas. Sana lang mabigyan ng ng solusyon kung ano yung pwede kong gawin, kung ano yung pwedeng painumin sa kanya. Kasi medyo mahaba din yung, alam niyo na guys, yung travel namin. So kailangan makarecover si Zion ngayon. Kasi kung hindi, another problem na naman to. So guys, update ko na lang kayo mamaya. Tamlay. Diyan lang. May ilalagyan ko. Dan? Yan, Dan. Oh, Dan. Dan na. Zero si Zion. Nagtatae kasi. Yan, nagtatae. Paalis pa naman kami bukas. Pero malakas na siya, no? Strong na yan, di ba? No? Strong na yung baby ko eh. Okay na siya. Oo, hindi mo pwedeng galawin yan. No. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Kailangan lagyan ng swero. Oo, tinanggal dyan. Dito ka nilagay sa kabila eh. No? Sige na, split na. Higa na. No. Higa na. Dali higa na para makapahinga, alis pa tayo bukas. Flight pa tayo bukas. No? Malakas na yan eh, di ba? So, bumili muna tayo ng kape guys. Gusto kasi ng mami ni Emma. Okay, ako din ng coffee. Ayan, so far guys, okay naman na si Zion ngayon. Nagsabi na rin ako sa doktor ko na, o sa doktor ni Zion na mag-out kami ng 9 to 10 AM kasi nga mag-aayos pa kami ng gamit. Then, mga 1 siguro, alis kami dito ng bahay kasi ang flight natin is 5:45 pa naman ang hapon. So, thank you kay God. Siyempre, pinagaling niya agad si Zion. Makakalabas tayo ng maayos. Tama tayo doon sa room namin. Ay! Sabi ko isang beses na kami nagpala. Happy na. Nakausap ko pa yung doktor eh. Nakausap ko. Nakausap mo na. Mga bandang Lalaki. Babae po. Ismano lang yung Strong pasyente. ang baby ko. Nakangiti na ang pasyente. Malakas na. So ito, pangalawa niya na to. Pero mas maliit po ito, no? So, hindi katulad ng mas sa malaki kanila. yung kinabit.
Tama-tama lang yung mauubos mamaya. Saka yung sodium daw po niya kasi mababa. Yun Kaya naman yung salt niya. yung kahapon na nilagay is magandang ano raw yun. Yan, salt and sodium, salt and sugar ang ano sa kanya mababa. Sodium yung salt. Yun. Napit na. Mamaya po bababa ako. Tatanong ko na Sa rin. dextrose na yun nilagyan na nila. Opo. Yung ginamit na Di dextrose. pero po sure kung i-injectan pa rin ito para sa tiyan niya mamaya daw mga 8. Gabi kasi, dininjakan na isa yan yung mga 8 o'clock yata. Lakas na, baby ko? Ready na? Yan ang mga sekwan. Ready na? Joy, papasundo tayo. Hindi po may sasakyan akong dala. May dala ka pala. Akala ko natin. Ready? Oy? Go na tayo? Go na. Sige, bababay na tayo. Babay na. O yan, tapos ng swero ni Zion. Tulog niya na yung swero niya, wala na. Tingnan ako ng hand mo. No. Ayaw niya pa no. ipagalaw, masakit pa. Let's go na. Sige. So, makakalis na tayo at may ano pa tayo, flight pa tayo, no? Na? Lakas na yung baby ko, oh. Okay guys, so yun, no? Panood nyo naman yung video natin, ano? So, bali kasi guys, ang nangyari dyan, bago kami lumuwas kasi ng Manila talaga. Siyempre, di ba guys, galing ako sa Mindoro. Nag-swimming kasi kami, pamilya ko. May vlog ka doon, di ba? Oo, kung napanood niyo yung vlog ko, kasama ko yung mga pamilya ko, nag-swimming kami sa isang liblib na lugar. Hindi naman. Oo. Pero kasi guys, sikat din naman sa amin talaga. Bukal ba yun? Oo, Bukal. parang kasi siya, running water talaga siya, hindi talaga siya Yung ibang parts may lumot. Oo, yun pa yung isa doon. After nga mag-swimming, ayan, so okay pa si Zion eh. Wala pa naman nangyari. Oo, so Anong temperature niya nun? mababa lang. Hindi, nung time na nasa Mindoro pa kami. 37 lang siya. Mga ganun lang siya. Hindi naman talaga siya sobrang mainit. So yun guys, no, yung time na papunta na kami ng Manila, yun, doon na nag-start si Zion magtae. So nung gabi na yon, kasi umalis ako ng Mindoro, mga 6 AM ng umaga. Pero nung gabi na yun guys, doon na siya nag-start na pumupo. Ayan. Diarrhea. So talagang sunod-sunod na yon. Nung una, parang tingin natin kaya pa. Kasi tinitingnan pa siya ng friend mo na pedya. Oo. So sabing, yun nga, gatas lang din, tuloy-tuloy yung fluid. Tapos, para sa lagnat, paracetamol. Yeah. Pina-check ko rin kasi guys siya sa best friend ko, kay Doc GP. Kasi nga pedya yon. Ayun nga, binigyan niya lang ako ng iinumin ni Zion, yung Pedialyte. Tapos, obserbahan lang daw si Zion. Siyempre, painumin ng tubig. Paracetamol. Oo, paracetamol. Yun nga, yung tempra din. Kasi nung time nun, medyo na rin siya, medyo may sinat na nga rin siya noon. Hanggang sa yun nga, umalis na kami ng Mindoro noon. Habang bumabiyahe kami guys, ganun pa rin si Zion. Talagang Diarrhea. Oo, every 2 hours ata siya. Nagpupupo siya ng ganun. So, yung buong travel namin guys, actually umabot kami ng almost 12 hours kasi sobrang traffic na sa Manila. Paglapag pa lang namin ng Batangas to Manila, dapat guys 2 hours lang yan Pero umabot kami ng 4 hours na sobrang traffic pa. Mula pa lang Calamba hanggang bahay namin, umabot kami ng 4 na oras. So, ganun katindi. Tapos yun nga, tuloy-tuloy pa rin yung pagpupupo niya every 2 hours. Tapos nung dumating na kami ng Manila, gabi na yun mga around 9 na ata yun. Ganun pa rin siya. Pero tumagal naman. Parang Tsaka ganun. wala na siyang lagnat nun. Wala na siyang lagnat nun. Pero tumagal siya mga parang 4 hours na lang siya bago siya pumupo ulit. Akala okay na. Oo, akala ko okay na. Then hanggang sa natulog na kami noon, ganun pa rin siya. Siguro yung buong magdamag noon, siguro nakadalawa siya. Kasi nakadalawang palit ako noon Pero lang siya, konti lang naman. Hindi naman talaga siya yung sobrang watery. Oo, hindi pa. May pa, something pa, ganyan. Hanggang sa gumising na kami ng umaga, paalis na ako ng bahay dapat nun. Kasi nga guys, di ba mamimili ako talaga ng mga kailangan pa rin namin ni Emma, yung mga konti lang naman. Yun, nung time na gumising na kami ng umaga, doon na siya, talagang, yung matubig na talaga. So nag-alala na kami, especially yung mami ni Emma. Dinala na namin siya sa ospital. Kaya kung nakita niyo yung video na yun guys, nung papunta ako sa ospital, nauna kasi sila mama ni Emma, kasi ako nag-ayos pa ako ng gamit ni Zion noon. Malapit lang naman siya sa amin, parang 10 minutes lang. Ayun, bali dehydrated na raw guys.
So yun yung ano doon, yun yung nakakatakot doon. Tapos nahihirapan yung doktor hanapin yung ugat niya kasi nga syempre maliit, bata, tapos maliliit yung ugat. Tapos buti na lang din, magaling din yung nurse. Yung ano, yan, nakita niyo yung video, no? Nakita niya na rin naman agad. Pero syempre awang-awa ako kay Zion talaga. Kasi panay ang tawag ko nga rin dito kay Emma. Ako syempre bilang nandito ako sa Canada, sobrang nag-alala ako, nagpapanik na rin ako, parang ma-hospital yung anak ko, tas wala pa ako doon. Tas syempre naiinis pa ako kay Alwin kasi medyo nagtatalo kami noon. kasi kung hindi lang sana sila umuwi, hindi mo naman alam kasi kung anong mangyayari. Biglang na-hospital yung anak mo, ER pa yun, 'di ba? Tapos flight pa nila kinabukasan. Yun yung mahirap dun, guys. Yun, dun ako natatakot talaga. Tsaka kinakabahan. Pwede, yun nga, ipaparebook ba o kakayanin ba ni Zion? So yun, overnight naman, umokay siya. Yeah, good thing. At talagang lumakas si Zion, guys. Pamula nung naswero siya. Yeah, siguro yun nga, na-replace na yung water sa ano niya, sa katawan niya. Kasi yun nga, ang daming ginawa sa kanya. Kahit nga swinab pa siya, diba? Swinab pa siya. Chinek yung chinek kung may COVID siya kasi nga ito, 'di ba, galing sila sa foreign country. Yeah. Check daw kung may history nga daw ganyan, baka sakaling may nakasakay kami or what. Kaya namin siya, pina-antigen namin siya. So, yun, negative naman. Ayun, laboratory. Yeah, so, ang daming ginawa kay Zion. Lumabas sa laboratory niya, low sugar and then low sodium, then low blood din. Pero yun, na-correct naman yung sa sodium, kaya overnight din, nilagyan siya ng swero. Tapos yun, buti na lang din nga, nakausap yung pedya doon. So, meron siyang attending physician, meron pang pedya para tingnan talaga yung sa stool niya, tapos yung sa yung sa dehydration. So, na-correct naman. Kaya, ayan, nadami natin dito mga record for laboratory niya. Tapos marami ding nireseta. So, dinischarge sila. Kinabukasan, and then ang flight nila hapon. So, mabilisan na lang din naggalaw. Pero nung una, guys, kasi nga, syempre, nag-aalala ako kasi nga hindi ko alam or magiging okay si Zion kinabukasan. Nagsabi na rin ako talaga sa doktor na sabi ko, may flight nga kami kinabukasan. Sabi ko, hapon. So, dapat mga before 12 makalabas kami. Yeah, pero titingnan syempre. So, parang sinabi lang yon para malaman kung ano yung plans namin. Pero syempre, ang priority pa rin talaga, syempre si Zion. Kung hindi naman talaga umokay, wala kaming choice kundi magpa-rebook sila. Pero sabi naman ng doktor, nakausap pa siya ng 12 midnight. Bumisita ka siya. Tulog nga kami nun eh. Parang pumasok siya, ginising lang ako. Tapos yun, nag-usap kami. Ayun, so far, naging okay naman lahat si Zion. Kasi nung gabi pa lang, siguro mga 7 pa lang, okay na si Zion, lakas na eh. Makulit na. Kaya alam kong nakaka-recover na si Zion eh. So, yun nga, okay naman, naging resulta. Yun lang, sobra lang nakakapraning, guys. Sabi ko, wag nyo nang uulitin to. Hindi ko na rin nahayaan si Zion na, syempre, magkahiwalay kami, tas biglang mau-hospital. So, yun yung first ever ER niya. Tapos, hindi pa kasama ang mami. Diba, parang, ako, nagpapanik na talaga. Sabi ko nga, nung umpisa pa lang na sabi nila na ER na ganyan, may pasok pa yata ako noon eh. Tapos sabi ko, hindi na ako makakonsentrate. Ganyan, basta lagi kaming nag-uusap talaga. Yun, parang hindi talaga siya magandang experience namin. Kaya, hindi na rin namin ito na-share agad. Kasi ito yung dinideal namin. So, gusto lang namin ma-share ngayon. Kasi, okay na. And na rin kami, state ng kung ano yung nangyari ng mas maayos. So, nang hindi nagpapanik, nang hindi clouded yung isip. And yun. So, nung na-discharge kayo, before lunch yun, and then yun nga hapon, hinatid na sila. Buti na lang din nandyan yung mami ko, yung kapatid ko, na naghahatid sa kanila if ever nga umalis pa nga si Alvin para may bilhin pa somewhere sa mall. Yan, nandyan lang din naman yung kapatid ko para sa ibang errands. So, yun guys, no? And mabuti na lang din guys, bago kami umuwi ng Pilipinas, kumuha kami ng insurance. Yeah, thank you Kuya Jason. Kasi ni-remind niya kami, actually. Papunta na tayo sa hindi, nung gabi pala. Gabi, kasi madaling araw yung flight niya. Siyempre, di ba, nagmadali lang din naman to nag-book. Emergency, lang din naman yun na uwi. Yeah. So,
since nakabuka na ng ticket, di parang akala namin yun na yun. Pero syempre, additional, or preferred nyo na lang din na mag-add for medical and travel insurance. So, yung nirecommend pa nga sa amin ni Kuya Jason, hindi lang siya basta-bastang travel insurance na pag may delayed flight, missing baggage or luggage, yung ganyan. Nirecommend niya yung comprehensive. Sabi ko kay Alvin, ano kukunin ba natin? Actually, marami talaga siyang hinain na choices, whether travel insurance lang ba ang kukunin or with combo na medical insurance. So, nag-isip pa nga kami, kukunin mo ba na pero sabi ko naman agad sa'yo, sige, kumuha ka. Hindi naman ako nagdalawang isip. Nagtanong ko muna, ayun, magkano? Kasi syempre yung difference. Syempre, yung price muna. Oo, magkano muna? Kasi kung tatagal sila ng 20 days to, syempre, di ba, habang tumatagal yung stay mo sa Philippines, mas tataas yung rate. So, ang binayaran lang naman namin doon, 129. So, sabi namin na kay Kuya Jason, sige, go. Sige na, go na agad. Sige, go. Buti na lang Mura yun lang nga, naman eh. Ginawa niya na rin yun overnight. Kaya lang, mag-e-effect pa raw yun, parang 48 hours. Buti na lang din, since late na rin nga kami kumuha, walang naging aberya sa luggages nila nung pauwi. Pero yun nga, since nagkaroon ng ER to si Zion, within the date na yung nagpo-fall. Kaya lang nga, eto, magkano yung hospital bill ni Zion? So, magkano yung inabot for just an overnight na na-ER siya. And inadmit actually to, nagkaroon siya ng private room. So, yan, ito, umabot siya ng 21,000. Pero yan, may discount. Basta 20,000 yun. So, ganun, di ba? Overnight lang yun. Pero, actually, sasagutin na to ng insurance. Tumawag na siya sa hospital. Oo, nandun pa ako nung time na yun. Ako, kinonta ko na rin yung insurance na ito na ER yung anak ko. We are covered under this, yun nga, medical insurance. So, what are we going to do? Tapos, kinuha niya yung name ng hospital, pati yung number. So, kinontak naman nila agad-agad. Pinawait lang ako or hinold lang yung call ko. Tapos, yun nga, nakausap na nila na yun nga lang, hindi sila nagde-direct bill or kailangan muna namin bayaran, tapos i-reimburse na lang. So, kasi depende yan sa hospital kung ano ba, accredited or what. Sila willing to pay yung insurance, pero since hindi willing si hospital, gusto nila bayaran muna sila ng cash. Yun, i-reimburse na lang. And currently, we are on the process na scan na namin tong documents, na submit na namin tong claim para ma-reimburse namin yung at least 20,000 na nagastos namin. So, buti na lang talaga, kumuha kami ng travel and medical insurance. Nasa $129 lang naman yun. So, about 5,000 pesos siguro yung nagastos namin. 20,000 so, save pa rin kami ng mga 15,000. So, buti na lang din. Kahit naman hindi na ginamit tong 20,000, mapapayo ko na lang din talaga. Kumuha kayo ng travel insurance and medical insurance, yun, comprehensive na kapag uuwi kayo kasi hindi nyo masasabi na kung ano man yung mangyayari. Parang ito, diba, unforeseen. One day, isang araw na lang, paalis na kami, nagkaroon ng problema. Tsaka isang gabi lang yan, 20,000, what more kapag ilang araw. Diba, ganun kamahal ang hospital bill. Kaya talaga, mahirap talaga magkasakit sa Pilipinas. Yes. Talagang uubusin ka talaga. Kaya, yun nga, payo rin naman nung iba na kapag uuwi, syempre dito, sa Alberta, libre kami, kung ma-hospital kami. Kasi covered na kami ng mga Alberta Health. Pero since, nagkasakit si Zion, hindi kami libre. So, out of pocket yun. Kaya dapat, since magta-travel kami outside ng Alberta, secure din namin yung pera namin, which is dapat kumuha rin kami ng travel and medical insurance. So, yun bali, yung horror story. At least okay na rin kami. Naging okay si Zion. Pero sabi sa akin ng doktor, guys, nung time na nakausap ko yung doktor ng gabi, kahit si Zion daw is tuloy-tuloy pa rin daw yan. Kumbaga, meron pa rin daw kahit papaanong ilalabas si Zion. Hindi naman agad na talagang 100% okay na agad siya. Meron pa rin din konti-onti. Kaya sabi ko kay Emma, guys, hanggat maaari ayoko nang umuwi ng solo. No? Especially kapag may ganyang nangyari kay Zion talaga. Hindi ko kaya. Nahirapan ako. Yun. So, yun. Hindi na rin naman sana maulit. Sana hindi na lang. Kasi kawawa si Zion. Kaya talagang awang-awa din ako sa kanya nun kasi ginigising ko siya para pagpalit ng diaper.
So, which is at least yun, pagdating namin ng Vancouver, naging okay na siya, naging normal na. Hanggang sa dumating na kami ng bahay. As in, wala na talaga. Yeah, Never sobra na ako nagpe-pray. Feel ko din talaga dininig ni Lord yung prayers ko. Kasi syempre, nag-iisip ako pag sundo ko ba kila Alwin tsaka kay Zion, tatawag na ba ako ng ER? Kasi during the entire flight na nga ng Hong Kong to Vancouver, iniisip ko, ano ba nangyayari dito? Tuloy-tuloy pa rin kaya yung diarrhea niya? Kailangan ba ma-hospital ni Zion? Baka Vancouver pa lang, kailangan na ma-ER. Yung mga ganong thoughts, diba? Parang nakaka-praning. Buti na lang din talaga, sobrang bait ni Lord, ganyan. Pagdating ni Zion, wala nang problema. Sabi okay ko, na. Alwin, anong problema? Walang diarrhea. Okay na okay si Zion. Ang ano lang, jet lag. Yun lang. Yun lang yung problema which is, namin ngayon. sa Hanggang akin, ngayon, guys. Hindi ako nagre-reklamo, okay lang basta healthy siya. Oo. Kasi walang sign na nag-diarrhea siya. Yeah, hanggang ngayon may jet lag pa rin kami ni Zion. Kasi minsan natutulog si Zion alas 8 na ng umaga dito sa Canada. So yung oras niya, Pilipinas pa rin. Kahit ako ganun pa rin. Ayun. Okay lang. At least makaka-adjust din naman kami pa unti-unti. Sabi nga nila 2 weeks daw yung pag-adjust na yan eh. Yeah. So, yun. Okay. So, yun guys, no? Share ko lang sa inyo yung naging experience ko sa Pilipinas hanggang papunta rito sa Canada. Na talagang na-stress talaga ako. Yeah. Sobra. Okay. Siguro sa next video, gawa tayo ng video about yung mga kung ano yung mga tinanong sa'yo sa immigration. Kasi may mga nagtatanong, pasensya na hindi pa namin talaga nasasagot or nagagawa ng video. Ano yung mga tinanong and then ano yung present mo, lalo na kung may kasama kang bata. Yes. So, abangan nyo yun sa next video. Pati yung mga shoutout. So nga next pala, video na lang pasensya din na. po. Yan. Thank you sa inyong pag-unawa and sa inyong pagbate. Kasi nga, yan yung video na uploaded ngayon is yung birthday ko. Yeah, okay. And yun. So yun guys, I hope na nag-enjoy ka sa vlog namin and message nyo na rin guys kung taga saan kayo para at least alam namin kung hanggang saan nakakarating yung video namin na Emma. Yeah. Okay, so hanggang dito na lang. See you on the next one.